dyan buong araw. Oy, Kong, Hi, Ate Lynn! Hi, Ate Lynn! Pasok, Pasok, Ate Lynn. Alam mo, maulan pa rin sa labas. Tapos doon sa may LRT, sa may MRT station dyan, sa North Avenue, sobrang traffic. Ayan, Doon ka ba dapat dumaan? Yung mga kasambahay na. Wow! Oy, good morning! May kasama tayo ngayong umaga. Sino? Yung mga mommies, gusto maging mommies in the future. At yung gusto maging Atras si Monique eh. Ayan. Gusto ako makikinig ako sa inyo. Oo, may yung mga pag-usapan kasi natin ngayong umaga, yung What about? language disorder in children. May ganun pala na nagkakaroon ng problema sa communications between children and their mommies and daddies. No? Kasama natin ngayong umaga si Miss Gila Villa Gonzalo. Isa siyang supervising psychologist at clinical diagnostic services. Good morning. Good morning, Miss Second time mo na dito, di ba? Yes, second time. Welcome back. Welcome back. Thank you. Pag-uusapan natin yung problem ng communication between children no, and adults. Meron kasing sinasabi silang communication tsaka disorder in language. Magkapareho ba yun? Actually, communication disorders yung pinaka-group niya. Okay? And then marami siyang klase. One of them is yung language disorders. So yung communication disorders, yun na nga, no? So yung medyo hirap sa pag-express ng kanyang gustong sabihin. Usually kasi sa bata, ito unang napapansin. No? Kasi syempre, Mga diba, around what age yan, Doc? Oo, usually, kasi ang bata, di ba, mga around 2-3 years Dapat old, nakakapagsalita dapat nakakasalita na na siya. siya. Yes. So, kapag mga ganong edad, tapos may problema pa, hindi pa niya masyadong ma-articulate yung gusto niyang sabihin, medyo alarming siya. Can it be a factor na mahiyain lang din yung bata? May mga ganong times na parang hindi niya lang talaga type mag-communicate. Yes, or hindi pwede siya yung sanay. ganon. But yung sinasabi natin communication disorders, may problema talaga dun sa pagsasalita. Like for example, may mga klase nga kasi siya, no? Let's say yung language disorder, yun yung halos all of language na yun. Kasi yung kanyang comprehension kasama, medyo hirap sa pag-intindi. So kapag hirap umintindi, hirap din siyang, kumbaga, I-express. sabihin. Kapag kunyari nagbigay ka ng instruction sa kanya, pwedeng iba yung intindi niya. So iba yung sagot niya. And then meron tayong tinatawag na yung childhood onset fluency, yung stuttering. Yung napapansin niyo yung pag-stutter ng mga bata. Oo. And then meron din tayong tinatawag na social communication disorder. So yung araw-araw niyang pakikisalamuha sa kanyang mga peers, gano'n, may hirap din doon. And then, Miss Gila, no, nagre-result na rin to when yung pag hindi sila nakapag-communicate ng frustration. If I'm not Yes, mistaken, yung oo. nagtatantrums na sila pag hindi nila ma-express Yes, kung oo. ano yung mga gusto nilang i-express. Totoo, may mga batang gano'n, no? Kala mo nagtatantrums lang. Tapos minsan pa nga, sinasaktan yung sarili nila, no? Hindi natin naiintindihan, hindi pala nila ma-express. So talagang yun yung way nila to express yung kanilang emotions kasi hindi nila kayang sabihin. Doc, hindi ko maintindihan. Bakit nagkakaroon ng gantong disorder? I mean, is it genetics? Is it partly social? Napagalitan siya, so hindi niya siya nagsalita from then on. Ano po ba to? Saan nanggagaling? Usually kapag disorder talaga, yes, genetic siya. No? Okay. So kapag merong immediate family member lalo na may ganon, mas malaki yung chance. Although mahirap kasi yung statistics, no? Kasi lalo na dito sa Philippines, medyo hindi clear yung mga statistics natin. But let's say na kapag talagang may family member ka na may ganoon, malaki yung chance na meron din ganon, mamamana ng mga So, bata. kapag gantong genetics, ibig sabihin it's in the brain, Yes, Doc. it's in the brain. So kasi ako dati, may physical ako sa tongue. So, yung L ko nagiging N. No, na, ganun ako, ngungo ako in a way, no? So, I had to be operated dun sa ilalim ng tongue. Kasama rin ba yun sa language Kasama disorder? po yun. Yes, kasama yun. So biologically, meron talagang defect. No? So kailangan may mga interventions na gagawin para Can it maitama also siya. be because kasi sinasabi nila, while it is young, o kahit kakapanganak pa lang yun, you always talk to the baby kahit di sumasagot. Para in that way, madidevelop yung communication and understanding Pwede yun. sa mga kasama niya. And then, yes. yung one of the reasons daw kung bakit daw nagkakaroon nga ng communication gap between the parents because yung parent mismo or yung mga kasama sa bahay, hindi kinakausap yung bata. Totoo din yun, ano? So maganda din talaga kahit baby pa, yun kinakausap mo na talaga. But kapag disorder na talaga, yun, talagang merong problema. Okay? So syempre, as young as yung mga children, hanggat maaari, maganda kausapin na talaga sila para ma-develop. But yun na nga, kapag disorder talaga siya, kahit na ginagawa natin yung mga ganon, pwedeng hirap yung development pa rin.
Okay. Yung kapag nasususpect mo na kunwari yung anak mo or someone dear to you ay mukha nga may language disorder, ano yung kailangan gawin ng mga magulang? Yes, oo. Siyempre, pinaka-ideal pa rin ipakonsulta, no? Lalo na yung sinasabi natin, mga around 3 years old, 4 years old lalo na, and then 5, tapos hindi pa masyadong okay yung pagsasalita niya. Pinaka-ideal talaga ikonsulta siya sa mga developmental pediatricians, even child psychiatrists, yung mga speech pathologists, yon pwede nila kasing malaman kung meron talagang depekto para kung meron mang problema, ma-address na siya kaagad. Disorder fall under, could it be a Communication. subcategory of ADHD, ADD? Kasi sabi nila, ang tao may pwede. ADD masyadong mabilis ang pag-iisip to a point na hindi na niya ma-express sarili niya. Because I was diagnosed with ADD nga. So, my son, could he possibly have it? And pwede ba yung, I have a hard time expressing myself minsan. Ganun ba yun minsan? It could be a comorbidity. Okay. Yes, it could be a comorbidity yung tinatawag natin. No? Pwedeng meron siyang kasamang iba pa. Kaya may ganun siyang manifestation. So, pwede po siya. Actually, yung kapatid ng friend ko, may ADD din yung kapatid niya. Tapos ang okay. problem naman nun, he tends to jumble up words. Hindi Yes. words parang yung syllables. Pero for example, marami, mamira. Parang Yes. gano'n, na magbabaliktad niya yung syllables. Kaya nga maganda ko ikokonsulta kasi titingnan natin ano yung ba yung primary concern. Is it ADHD na merong language disorder or communication disorder or nauna yung communication kaya meron siyang problema sa behavior. Kung may problemang ganyan yung isang bata, do they have to go to a specific school for that? Actually, meron talagang mga schools na nagkikater sa mga may mga ibang needs. Okay? Mahirap din kasi, we're not saying na hindi siya mag-thrive sa isang traditional na school, ano? But kasi, syempre meron siyang mga specific na needs. So, mas maganda kung ma-address din yun ng eskwelahan na pupuntahan niya. And what kind of treatments do you usually recommend to these kinds of children? Usually, therapy, speech therapy. Yes, oo, speech therapy. Maganda kung mas bata, masimula na, para talagang ma-develop pa siya. Yun nga, Doc, Miss Gila, yung itatanong ko kung meron bang age na, certain age na sinasabi na wala nang pag-asa or habang may buhay may pag-asa. Parang ganun. Kasi ba sabi sila, range ganitong age, kailangan nag-aaral ka na. Yes, Diba? oo. Mahirap naman kasing sabihin na wala ng pag-asa, no? Lalo na kapag bata pa. Kaya nga lagi naming sinasabi, we cannot really predict na by this age magiging okay siya. O kaya naman by this age wala na talagang pag-asa. Yes, iba-iba din kasi siya. That's why we're saying na hanggat bata, may mga nakikita na kayong ganoon, ipakonsulta na kaagad, tapos bigyan na kaagad ng interventions. Kasi mas malaki yung chance kahit papaano na ma-address pa siya. May mga foundations ba? Kasi ang developmental pedia, hindi lang mahirap sila makita. Medyo mahal talaga yung singil nila. Kasi Tsaka they're very alam mo ba few. ang booking dyan? 1 year. Wow! Can you imagine 1 year? And I mean, sobrang mahal ng kanilang, pasensya na ha, pero that's what's really going That's true. on. Sobrang mahal ng consultation fees nila. Wala bang Example foundation? lang nung mahal mong, Ate Lina, yung isang test na gagawin nila for a child, certain child, 5,000 pesos. Yes, exactly. One time. Minsan, consultation, they'll charge you 3,000 pesos. Depending on the hour that they would use up na ini-interview yung child mo. So, talagang ang concern ko kasi, of course, yung mga mayayaman nakaka-afford niya. Pero paano yung maiirap? Ano na lang ba? They just have to live with that. Wala bang foundation that could help them? Kasi after the consultation, may therapy pa. Yes. So, pagka wala kang pera, Doesn't ganun na stop lang there. yung anak mo forever. So, that's very sad. Yes, totoo naman po talaga, no. Medyo may kamahalan talaga yung iba kasi hindi rin ganun karami yung specialists. Aminin na din natin, ano. But hindi naman sa wala ng pag-asa kasi like in public hospitals, meron din namang mga outpatient services. Yun, sa mga government subsidized hospitals, may mga outpatients doon na tinitingnan nila doon sa mga clinics. And then, if possible, kung merong mga interventions, sometimes they can also provide. Wala bang mga practices, home practices, na pwedeng gawin ng parents dun sa bata, for example, like that, na parang therapy na rin nila in helping them? Oo. Even kung hindi naman nila nakikita na may problema ng disorder yung anak nila, but can enhance and prevent yung pagkakaroon ng ganun. Lagi namin sinasabi yon, gaya nun, kakausapin mo lagi yung bata. Maganda kung yung pag-engage ninyo sa conversations, merong mga what, yung mga sasagutin yung mga what questions, why questions, para mag-elaborate yung bata.
Saka maganda rin yung ano daw, may mga nakausap din kasi ako mga deathbed. Maganda rin daw yung ini-engage sila sa board games. Tapos, although sometimes there are kids daw na hindi nila talaga naiintindihan because nga meron silang communication gap. But then again, you still have to push it through daw. At saka yung Lego, yung building blocks. Maganda rin daw pag tama, di ba? Stimulate ng brain. Din siya. Yes, totoo po yun. Even yung usual din, yung typical na play ng mga bata, it can be an opportunity for communication. Yung, kasi usong-uso ngayon yung mga gadgets. Can that help them, no? Yes, in a way. In a way. Pili lang ng mga specific Pili lang. games. And then, syempre may limit. No? Kasi baka naman sumobra naman, nag-indulge naman sa gadgets, edi ando na lang siya, hindi na naka-communicate din ng maayos. Tsaka di ba, Miss Gila, importante rin daw when you talk to your children or sa mga bata nga, dapat daw yung manner of speaking to them, dapat din daw yung maayos, hindi yung Hindi pa-baby bini-baby din. talk. Hindi bini-baby talk. Ang cute Yes. kasi nila pag nag-baby talk. Pati yung nanay nag-baby nag-baby talk na lang. Kaya hindi naman cute yung nanay pagka nag-baby talk. Tama. Baka lumaki, ganun na Ganon yung... din. yung- Kaya ganun lumalaki din. sila. Akala niya naging- normal Oo. yun. Pero yung, kasi ginawa yan ng anak ko yung nung buntis si Nicolette. Baby talk. Oo, hindi. Pinaparinig niya ng Mozart I did that too. music. Yung headset talaga, ginagano sa tiyan niya Tumatagiraw. for a while. Tapos, ang nakakatawa naman yung anak ko, yung anak niya, yung apo ko, mahilig kumanta. Oo, talagang Classical saka, ba? ang bilis niyang makamemorize kasi they cannot read, no? At the age of 2, ang haba na ng mga songs niya, diba? Parang memorization. Does it really help Yes, in may mga development? studies naman din na nagsasabi na it can help also. Wala namang masama, di ba? Kung susubukan, edi why not? Oo. So, Ako may question lang. How about naman po sa mga, meron kasi mga nanay mo, kunyari may only child silang, may anak sila tapos hindi nila ipapalaro sa mga bata. So parang sabihin nila, hindi dito ka lang, ganito, ganyan. Hindi nila pinapalaro. So Number parang walang one din communication din with mga playmates. medyo Interaction. overprotective yung Interaction, parents. oo. O marami din kami mga ganyan na nakikilalang parents. Yun na nga, no, minsan ganun yung intention mo na kasi baka masaktan or baka naman awayan, baka madumihan. Kaya lang, meron siyang nami-miss out kasi na important part ng development. So, lagi namin ine-encourage o socialization. Kahit naman kahit bigyan mo lang ng ilang oras, no, para makipaglaro sa ibang mga bata, para lang ma-develop yung kanyang social skills and communications. Saka parang takot sila humarap sa tao pagka Pag gano'n. gano'n. Parang lagi ka nalang sasaktan pagka gano'n, pag overprotect. May question din ako, Doc. Kasi yun nga, na-mention ko na kapatid ng friend ko, okay na siya ngayon, na naayos siya kasi nag-enroll din siya sa school. Pero may chance ba na eventually babalik kasi ngayon normal school na yung pinag-aaralan niya eh. Meron bang chance na babalik yung language disorder niya? May mga ganun kasing mga instances. Pero normally, kapag nagkaroon na ng interventions ng bata pa, normally umuokay na naman. Once Wala na nang mas relapse. madalas, tuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Kasi kaya nga critical dyan yung yung support ng family. Parents, yes. Oo. Kasi doon masusukat yung itatagal yung progress ng isang bata. Yes, yun din yung sinasabi pala namin, kasi minsan kunyari nag-therapy yung bata, na speech therapy. Maganda sa bahay, kaya magko-coordinate dapat yung therapist and then yung parents or yung caregivers kasi dapat nasa-supplement siya sa bahay kung ano yung ginagawa doon sa therapy. Kasi minsan, okay sa therapy. Tapos pagdating sa bahay, parang sasabihin Parang walang nangyari. Oo, parang walang nangyari. Kasi ibig sabihin, hindi siya na-follow up. You've So mentioned- maganda yung ganoon. You've mentioned caregivers. They're very important as well. Kasi most of the time, sila yung kasama ng bata. So, kailangan kasama rin sila sa mga consultations na ginaganap So sa bata. talagang dapat nakikipag-usap, nagko-coordinate. Kasi yun na nga, kung ano yung ginagawa sa therapy sessions, dapat napa-follow up yun sa bahay. Kung paano yung way na dapat kinakausap yung bata, yun, dapat ganun din siya sa bahay. Years ba minsan ang inaabot ng therapy? It can take years, it can take years. Although sometimes naman months lang, let's say within 6 months. Yun. Depende din kasi sa severity ng case. Oo. So, the earlier na ma-detect, the better. Oo. Okay. So, sa experience nyo, ang pinaka-earliest na na-detect siya na merong disorder sa language or communication? Minsan kasi mga around 3. 3 na talaga. Oo, sinasabi na. Parang 3 years old, hindi pa siya, parang mama, papa pa lang yung nasasabi or hindi pa niya kaya yung ibang mga words.
So, yun. Dapat nagkukwento na yung gano'n eh, Oo, no? makulit 3 to na. 4 years old. Dapat marami nang pinapabili yun, mga gano'n. Gusto ko nun, gusto ko yun. Ayoko niyan, ayoko nun. Di ba? Mga ganyan yung mga bata. Well, thank you so much. Maraming salamat once again, Ms. Villa Gonzalo. At siya pang supervising psychologist in clinical and diagnostic services. Saan natin siya pwedeng Oo makontak? nga. Opo. Tapos sa Philippine Mental Health Association, numbers po namin is 921-4958 hanggang 59. Sana wag silang mahiyan tumawag kasi pag sinasabi mental, Yes. iba na yung Oo, siya nag-withdraw yung na. parang may problema yata sa utak yung anak ko, parang gano'n. Pero wag maging gano'n para Wag hindi maging mahiya. late sa pagtulong sa ating mga anak. Well, thank you. Thank you. Salamat. Thank you very much. Thank you po. Uy, mag-announce lang din ako kung pwede. Kasi ang daming pumupunta mga patients natin dito sa UNTV, lalo na pag umuulan, no? Na hinahanap pa rin nila yung clinic ni Kuya. Oo. Kasi ngayong Monday, usually nasa barangays tayo. Pero wala tayo this Monday dahil nasa tindi ng ulan. Tomorrow, we'll be going back into the different barangays. And tomorrow, nandun po kami sa North District. Ang venue po natin sa Fortune 1 Covered Court, dyan po sa Genti de Leon ng Valenzuela City. Open po ang clinic natin dyan, as usual, 5 o'clock in the morning hanggang alas 8. Tsaka hindi naman kailangan yung mga taga-barangay lang ang pupunta doon. Napili lang natin kasi talagang umikot sa iba't ibang barangay para ma-reach out natin sila. Ang dami kasing pumupunta, nagtatanong. Alamin na lang po natin yung schedule kasi almost every day nasa labas ang clinic ni Kuya. Alamin na lang natin. Umiikot ang ating Miss Barangay. Salamat. At kasama ng announcement mo niyan, walang pasok po. Saan, Talia? Ayan, all levels sa Ilocos Sur, Agoo, La La Union. Union, Aringay, La Union, San Fernando City, La Union, Bawanga, La Union, Cavite Province, Baguio City, Benguet, Malabon City, Pateros at Abra Province. Preschool to elementary naman po, Alaminos, Pangasinan. Yan, walang pasok. All levels. Wala yung anak ko, college na, walang pasok. Oo, may pasok sa Metro Manila. Pero kasi di ba yan ang mga pinakangihintay mong mga announcement Oo nung naman. bata ka, tapos pa nagre-ready ka na sa school, susunduin ka na ng school bus, and then all of a sudden, walang pasok! Sayang yung gising. Pag college ka na, mostly inaantay mo na walang pasok yung pag college din na walang pasok. Ano sabihin nila, Oo. ano lang, elementary lang hanggang high High school. school. Bakit? Hindi ba kami tao na? Waterproof ba kami? Tanda ba kami? Hindi ba kami nababasa? May nilalagdag ba Malabon at saka Pateros? Malabon City at Pateros, walang pasok sa all levels. Pero sa may mga pasok, dapat magdala pa rin sila ng kapote. Bakit tayo mo sa Boy jacket. Bakit Bakit ako kapote? Ako nga kanina sinabihan ako ng guard eh. Bakit? Dalawang bagyo nang dumadaan, wala ka pang payong na dala. Sana sinabi mo, kasi may nagpapayong sa akin. Next time! Sabi ko wala eh, nga nakalimutan ko. Talaga, pero na-stress naman ako sa sinabi mo. Parang, pero sa totoo lang dapat gawin ko yun. Ayun na. Hinahanap ko kayo magpapayong sa akin. Ang tagal na. Pero Ayan may pa, may nadagdag. dagdag pa, oh. Ayan. Ano? Ayan. Ayan. Batangas. Preschool to high school. Preschool to high school. Walang pasok. Talatagan Batangas. Sad na naman ang mga college students dyan. Mga waterproof. Pero alam niyo ba, sa tuwing tag-ulan, sobrang mabenta ang mga morning shows. Kasi lahat Bakit? talaga Nakatutok. nakatutok. Yan ang unang-unang ginagawa ng mga bata. Ng mga bata. Talaga tumututok sila sa kanilang mga telebisyon at